Si Lord, this coming year po na panibago nating yugto sa TGM Dasma, marami pang gagawin ang Lord. At higit po dyan ang mamalakaya po. No, kasi ang youth po natin nag-i-start na pong mag-training, no, how to evangelize, at maganda po ang tatakbuhin ng TGM Dasma because ipagsisigawan po natin ang pangalang Jesus. Let's make Jesus known in Dasmariñas. Amen? Praise the Lord. Ayan. Again po, 2 weeks ago, pinag-usapan po natin ang perilous time. No, mga, now that we are in perilous time po, delikadong mga pagkakataon sa ating buhay wherein we are facing calamities. Sabi sa Bible, no, you will face calamities, wars, rumors of wars, no? The love of many will grow cold, no? Yan po ang sabi. And ito daw po ay beginning lamang. No, ibig sabihin po may mas paparating pa po na mas matindi pa, no? In this end times or perilous times, we are living in a constant noise and hindi lang ingay but distraction po. Tama po ba? No? Noon tahimik ang Dasmariñas. Pero ngayon sa dami na ng sasakyan, sa dami na ng establishment, maingay na rin po. In fact po, ang basura minsan nagkakalat na hindi na nakokolekta. Tama po? Kasi yung mga taga Maynila lumipat na po dito. No, so nababago po ang mundo, no? At minsan po tayo po ay napapalibutan ng mga bagay-bagay na kung saan po it caught our attention. Tama po? Kasama po diyan ang social media. Sino po ang puyat kagabi dahil nag-social media? Ako, puyat po ako kasi nag-prepare. Tuwing Sunday po talaga, going Sunday, puyat po ako niyan. Alam ko po, ganun din yung ibang preacher. Hindi makatulog, no? Preparing, no? So, ayun po, social media, even news, entertainment, no? And yung rapid change ng world affects. Ito po ang naapektuhan. Morality and yung values po. Amen po ba ron? Makikita po natin, kaya nga lately lang ang daming mga kabataan na involved po sa mga bagay na hindi naman dapat sila involved. No? Criminality sa mga murang edad. At yun po ay naranasan na po natin yan dahan-dahan, no? Perilous time when people would become, ano po ang sabi? During that time, ang tao daw po ay magiging, lovers of themselves. No? Ano pa po? Lovers of money. Ano pa po? Proud. Tama po? Kasi po, ito po ang ini-inject ng mundong ito. What else po? Nagkakaroon na po ng unholiness. Tama po? Kaya po ngayon, kung makikita po natin, even the church ay nababalahura na po. Tama po ba? Kung ano-ano na pong pinapasok sa church. Meron pa pong rainbow flag. Na dati, ang rainbow flag, it's all because of God's covenant between His people. Pangako niya po na hindi na po muling magbabaha. But now, ginamit po ang rainbow flag sa ibang bagay. At yan po ay ipinapasok sa church. Unholy. No, what else? The love of pleasure rather than lovers of God. Mas priority natin na sa tao ngayon na instead na magsimba, tulad po nito, siguro mas prefer nila na manatili na lang sa bahay. Ano bang meron sa bahay pag umuulan, di ba po? Mas komportable. But, if you love God, mauupo ka dyan. Amen? At praise the Lord because ang lahat ng nakaupo dito, mahal po ang Panginoon. No? Kaya po, nagkakaroon na po ng godlessness, no? During this perilous time. At alam niyo po, no? Ito po ay evident na, no? Pornography, no? Madali kang magbulyaw, no? Isang pagkakamali lang or maliit na bagay, bubulyawan mo na ang iyong kapitbahay, bubulyawan mo na ang katabi mong sasakyan, bubulyawan mo na ang iyong kapitbahay, bubulyawan mo na ang asawa mo. Bubulyawan mo na ang anak mo. At masakit po kung ang anak mo ang magbubulyaw sa iyo. Tama po? But it happens because the love of many will grow cold. What else po? Mas prefer na ng tao ngayon ang kompanyo na kung saan po sila po ay magiging happy-happy.
no? Instead of going to church, no? At kontrolado po ng mundong ito ang mga buhay-buhay natin. In the ends, no? At syempre po, mas prefer na ng tao ngayon na sila po ay makoronahan. Ano pong ibig natin sabihin sa koronang yan? They are proud of themselves. Kaya nga po sa NBA ngayon, kung kayo po ay updated, who is the GOAT? Tama? Sino ba ang GOAT talaga? Pwede pakitaas. MJ. Sinong MJ dyan? Talon. MJ tayo lahat. Di ba? Yung isa pinoproclaim niya na siya ang king. No? But, syempre po, hati yan. Yung mga kabataan, Lebron yan. LBJ yan. Pero yung mga oldies, MJ yan. Tama? Kasi po gusto ng tao, ito yung corona. Even siya na lang magputong sa sarili niya ng corona. And what else? Dead man na po. Wala akong pakialam sa'yo. Sino ka ba? Who you? Di ba po? Yan na po ang end times, no? Kaya po ang 2 Timothy, basahin po natin ulit, no? Ang reminder sa atin ng 2 Timothy 3:1-5. But know this, that in the last days, perilous times will come. Pag sinabing perilous, delikadong panahon. Kaya ngayon po, mahirap nang maglakad, no? Sa dilim. Delikado na. Sabi diyan, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud. Even po yung mga kids, proud na po, blasphemers, disobedient to parents, at ano pa po dyan, unthankful. Di ba po, minsan binigyan mo, ayaw magpasalamat. Di ba nakakasama ng loob, no? At sabi naman ng salita ng Diyos, kung nagbigay ka, kung balikan ka or not, matuto kang tanggapin din yun. Nahirap na nagbibigay ka na kailangan alam din ng kaliwang kamay mo yung binigay ng kanang kamay mo. Ang sinasabi ng Diyos, kung nagbigay ka, hindi nagpasalamat, okay. Kasi yung heart mo ron is you are giving something, no? But unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self-control. Kanina lang po ay praise the Lord, no? Etong self-control na to, papunta na po ako ng church, siguro around past 7. Nauna na po sina Alain. Si Alain maaga dito Parang 6:30 umalis na siya ng bahay. Naiwan ko yung salamin ko. So, binalikan ko po siya. Pagbukas ko ng bahay, sinusian ko po, nalaglag po yung susi. So, syempre, ang anticipation mo, pag nalaglag, nandito lang, di ba? Sa tabi-tabi. So, wala. Ngayon, tinanggal ko yung sofa. Wala talaga. Tapos sa malaki, wala rin. Inilawan ko yung ilalim ng rep, baka umabot dun, wala rin po. Parang gusto ko na pong magalit. Pero sabi ko, Lord, tulungan niyo kong makita. Kasi baka walang dalang susi si Mrs. Hindi kami makakapasok. Pagka, kaya ko namang umalis na, no? So, siguro mga 3 beses ko pong inikot talaga yung mga upuan and yung mga ilalim. Pwede ka nang mag-flare up Kaya lang sabi ko, Lord, ako preacher Pinagpapawisan na po ako. Why? Kasi po, patay na po lahat ng electric fan. Sarado na po yung bentana naman namin, talagang sarado palagi yan. No? So, sabi ko, pambira, pawis na ako. Hindi pa ako nagpipreach. Binuksan ko ngayon yung kwarto ni Alain. Pag silip ko ng ganun, wala rin. Asan kaya yun? Inikot ko ulit yung sofa. Sabi ko, isa pa sa kwarto ni Alain. Pagbukas ko ng ganun, pag silip ko, nandun sa likod ng pintuan. Ang bihira. Sabi ko, tong diablo talaga. Buti na lang, yung self-control. Di ba po? Ito kasi yun, Without self-control. Pag wala ka pong self-control, maninigaw ka Magwawala ka, baka pagdating ko rito, pulang-pula siguro yung mukha ko. Meron bang ganon? Na pagdating ng church, pulang-pula yung mukha? Di ba po? Dapat hindi ka rosy cheek. Iba po yung rosy cheek. Kaya lang po, ito, without self-control. Kaya praise the Lord, no? At ito pa po, dahil sa medyo nalita ko ng pag-alis, inabutan ako ng ulan. Nakamotor. Buti may dala akong extra shirt, nilagay ko sa harapan para doon tumama. No? So, medyo natuyo na po yung jacket. Praise the Lord. Brutal despisers of good. Yan na po ang buhay. Buhay-buhay ngayon. And what else po? Ang sabi pa dyan, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Sino po ang mahal natin ngayon? Pleasure or ang Diyos po? Ang Diyos. Amen? Kayo po nakakaalam sa puso nyo niyan.
And then having a form of godliness but denying its power. Na minsan po, baka nakatayo pa sa pulpit o baka leader pa po ng church, no? Baka worship leader, baka usher head. Pero sa kabila po pala, dinideny yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Yung pala pakita lang, kasi head ka eh. Iba po pag sinabi kang ministry head. Iba po yung pag sinabing sword head ka, department head ka, iba po yun. But alalahanin po natin ang paglilingkod sa Panginoon, we are all servants of God. Amen? Kaya po hindi po title ang habol sa paglilingkod sa Panginoon. It is our heart kung paano natin ibabalik sa Panginoon yung kabutihan na ginawa niya sa atin. Lord, paano ba kita mapaglilingkuran, Panginoon? Kahit sa pagbukas lang ng pinto. Tama po? Kaya sabi, I'd rather be a doorkeeper, di ba po? Than to be in the house of the wicked. Yun po ang puso, no? And what else? Ang sabi dyan, and from such people, turn away. Ang sinasabi rito, iwasan ang ganong gawain, but hindi mo siya kailangang kamuhian, ha? Iba po yung kamuhian sa turn away because ang mga bagay na ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. That's why tayo po ay humahayo so that itong mga bagay na ito, kung meron man ang tao na ganyan, ito po ay mabago. Now, ano po ang relevance nito sa atin bilang mga Kristiyano? No? Because the love of most will grow cold. Pag sinabing love of most, baka kasama ka po dyan. Hindi mo lang napapansin, kapatid. Kamusta po ang pag-ibig mo sa iyong asawa? Kamusta po? Nanlalamig na ba? O yung mga bagong kasal dyan, mainit pa yan eh. Yung mga kilala natin bagong kasal, mainit. Pero 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, 15 years, magkahiwalay na yan ng higaan. Minsan talagang 3 days pa umaabot, di ba? Kung hindi po mag-give up yung isa, tagal pa po yun. But, ito po kasi, kamusta po ang pag-ibig mo sa iyong kaaway? Sabi kasi ng Diyos, love your enemy. Ginagawa po ba natin? Pinagpipray po ba natin sila? Now, what is the relevance sa ating mga Kristiyano? Parang di ba sinasabi po, ang dami na ng problema sa mundo, dumagdag pa ito. Di ba po? Madalas nyo bang nakikita yon? Ang bihira, ang dami ng problema, meron pang dagdag na problema, ang dami pang kamote. Di ba? Parang yan yung term eh. What is the relevance sa ating mga Kristiyano? Na dapat po, sa halip na dumagdag tayo, huwag po tayong dumagdag dito sa mga pasaway. Because our goal or our desire po is to please the Lord. At paano po natin magagawa yon? Kasi baka isa tayo doon sa nanlalamig na po ang pag-ibig. Paano po natin yon iiwasan? Paano po natin yon mapapagtagumpayan? Ang reminder po sa atin ng Proverbs 4:23, kung alam niya po yan, ito po ang sabi, at ito po ang text natin ngayon, keep your heart with all diligence. For out of it spring the issues of life. At ang ibang verse naman or version, sabi po sa NIV, ang sabi diyan, above all else, parang ito yung mas common sa atin, tama? Ang sabi diyan, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Tayo po'y manalangin, Panginoon, aming Diyos Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Lord, bagamat ang mundo po ay mahirap na, marami ng problema, and we are seeing signs, Lord God, of the end times, Panginoon. We are seeing signs of perilous times, Lord God. Gera, Lord, calamities, even, Lord God, drought sa ibang lugar, Panginoon, earthquake, Panginoon. And even, Lord, our young people, nakikita namin, Lord, kung paano po sila na-impluwensyahan ng mundong ito, Panginoon. And they are, Lord, turning left or right, Panginoon, na kung saan napapahamak po ang aming mga kabataan, Lord God. Help us, Panginoon, as Christian, na wag nang dumagdag doon, Panginoon. At on the other hand, Lord God, may you use our life, Lord God, para po ang mga tao
na hindi nakakakilala sa inyo, Panginoon, ay amin pong mabahagian ng pag-ibig na aming naranasan, Panginoon, through our Lord Jesus Christ. Lord, yung pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo. Lord, yung pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. That's why, Lord, sa umagang ito, as we meditate and read your word, Lord, malaya po kayong kumilos. And our heart, Lord, is open ngayon, Panginoon. Pumasok po kayo, Lord God. Search our heart, Lord. Lord, ano man pong kasalanan na meron kaming nagawa, naisip, o nasabi, Panginoon, patawad, Lord, sadya man o hindi. May you find us faithful, Panginoon. Lord, ang inyong mga abang lingkod, Panginoon, ay nagsusumamo sa kapatawaran, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. At Lord, we invite the Holy Presence, Lord God, the Holy Spirit, Lord God, to move in this place. At alam namin, Lord, sa aming paglabas, sa pintuan na yan mamaya, something has changed, Lord. Lord, kahit maliit lang, Panginoon. Lord, kahit maliit lang din na pananampalataya ang madagdag sa aming mga buhay, that is enough, Lord God. Because, Lord, in these trying times, Lord, mahirap pong manampalataya, mahirap po, Lord God, na magbago. But it's all because of you, Holy Spirit. Not by our strength, Panginoon, but by the Spirit of the Lord. Kaya salamat po, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. And that's why po, ito rin po yung magiging title natin, no? The Battle Within. Because why? Because tayo po, as we are experiencing this perilous time, this mga kahirapan sa buhay, kapatid, pwede tayong madala eh. Tama po? Na sometimes nga po, maliit lang na problema, gaya nga ng sinasabi ko kanina, susi lang po ang nalaglag, pwede ka nang magwala. How about pa kung malaking problema ang ating dadanasin? And sometimes ito po yung nagiging battle ng isang Kristiyano. Lord, should I do this or should I not do this? Lord, nakukompromise o hindi dapat i-compromise, Panginoon? Lord, gagawin ko po ba to or not, Panginoon? Lord, kailangan mag-glorify ka eh. Kaya lang, Lord, may nakalaan. Kaya lang, Lord, meron akong isasakripisyo. That is the battle sa loob ng isang Kristiyano. At pag may ganun po, praise the Lord. Why? Kasi you are considering the power ng Panginoon sa buhay mo. No, kanina ang sinasabi doon, without considering the power of God sa buhay nila. Pero tayo po, kung merong ganun, you choose, ibig sabihin, gumagana pa po ang Holy Spirit sa atin. And we are not deciding na ito na kaagad. Kaya po may battle, at nawa po, ang sabi po dyan, guard your heart. Amen? At puso po ang pag-uusapan natin in these trying times, ang puso po kasi ang apektado. At alam niyo po, ito po ang pinaka-literal na translation daw po, no, from the Greek. No, ito po siya. Ang sabi po diyan, with all guarding, guard your heart, from it are the springs or outgoings of life. No, deep meaning, ibig sabihin, masaliksikin po muna natin to, then we go on sa atin pong mga points later on. Ang sabi dyan, with all guarding, ang ibig sabihin po niyan, metapasis phylakis, it's a constant, intentional watchfulness. Pakisabi po, watchfulness. Yan. Ibig sabihin po, kailangan po na palagi mong binabantayan ang iyong puso. So, ibig sabihin po niyan, bakit kailangang mag-guard? Because our enemy, si Taning, is always looking for an opening. Isang bukas na pintuan lang po sa puso mo, si Taning po ay kayang-kayang pumasok. Lalo na po sa mga panahong ito. Amen? Sa dami ng problema, kailangan guarded ang puso ng bawat Kristiyano sa mga oras na ito. And that is, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. No? Kaya po ang sabi po, no, an enemy is always looking for an opening. That's why in 1 Peter 5, 8, and 9, this is a very familiar verse sa atin. Ano po ang sabi po dyan? Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, ang sabi dyan,
standing firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. No? Kaya po, ang sabi diyan, for us na manatili, na tayo po ay hindi mabubutasan o hindi makikitaan ng oportunidad ng dyablo sa buhay natin, kailangan tayo daw po ay alerto at sober mind. Pag sinabing sober mind, dapat po ang kaisipan natin palagi pong matino. Kailan po hindi nagiging matino ang pag-iisip? Sino pong nakakaalam yan? Paglasing, di ba? Correct. Paglasing ka, hindi matino ang pag-iisip mo, and that's why magagawa mo ang kahit ano. Paglasing ka. Sometimes makikita mo ang lasing, nakahiga na lang sa kalye, at humihiga na sa sarili niyang suka. Ang paalala po ng Panginoon for us to be watchful. Paano ka magiging watchful kung nakahiga ka na sa kalsada? O kaya umuwi kang luray-luray at gumagapang. Kaya po, sometimes, nadidisgrasya po. Why? Hindi po matinong pag-iisip. It's all because masamang gawa natin. Amen? At ang sabi pa po dyan, paano po maiwasan ang kaaway? Resist him. Automatically, nagbubukas ka ng cellphone, merong nagpa-pop up, i-dislike mo na kagad. Not interested ka na kagad. Kasi sometimes, pag nakaklik ka po niyan, tuloy-tuloy po yan. Hindi mo sinasadya, lalabas po yan. At dahil lumabas, uy, ano to? Na-like mo na siya. Kaya po ang sabi, the moment na dumapo sa cellphone mo yun, o kung ano mamang bagay, i-resist mo na kaagad si taning sa buhay mo. Amen? And also, standing firm in the faith. Kamusta ang ating pananampalataya sa Diyos, mga kapatid? Ito po ba ay parang bangka? No? Ang faith po natin, gaya nga ng ating pinapanalangin, Lord, kahit gabutil lang po na mustasa ng pananampalataya, bigyan mo ako. Because ano sabi ng Bible? It can move mountains. Yang masakla po, wala ka pang pananampalataya. And that's why we compromise, no? What else po? Ano po ang sabi? Next point. Ang sabi pa po dyan, guard. Ang ibig sabihin ng guard dito, Tiray or keep on guarding. Alam niyo po, pag inulit-ulit, ini-emphasize po yan. Ganun po kabigat minsan ang Panginoong Jesus, verily, verily, and say unto you. Di ba po? Panginoong Jesus ang nagsasabi, no? This time, ang sabi po dyan, with guarding, guard your heart. Keep guarding. Ibig sabihin po, hindi ka pwedeng matulog, kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Tulog na ba? Sige po, lahat ng tulog pumalakpak. Di ba? May tulog. Hindi, sinasadya yata yun. Para may kwela. Masaklap kung talagang napapalakpak. Dapat pala pumalakpak po ang lahat ng tulog. Di ba po? Well, anong ibig sabihin po ng keep on guarding? It is not a choice made once. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan once lang. Yeah? Ito po ang sabi diyan, but a lifelong discipline. Ibig sabihin po, sa buhay ng isang Kristiyano, dapat disiplinado po pala tayo. Kaya alam po, meron pa po tayong pride of life, lust of the flesh, lust of the eye. At ito po yung palagi nating pinapanalangin sa Panginoon, Lord, tanggalin mo po ito. That's why po, we need to be disciplined. Na sometimes po, ang cellphone na lang, nawawalan ka ng disiplina dyan. Ang Netflix, nawawalan ka ng disiplina dyan. Tatapusin mo yung series. Wala kang tulog. May kilala pa kayong ganon? Meron. Yun, masaklap. Lahat. Lahat po no? Kailan lang nag-usap-usap yung mga ladies, ang ganda nun, no? Oo nga panoorin mo yun. Di ba? Sumingit naman yung men. Oo nga, pinapanood mo rin ba yun? Oo, pinapanood ko rin yun. Ang ganda nga, no? Kaya alam, nakakapuyat Ubus na yung series, aantayin mo. Pambihira. Kailan ba? 24 hours, magkakaroon na naman. Pagpasok na naman, puyat ka na naman. Di ba po? It's your choice, kapatid. Ang buhay ng Kristiyano hindi lang once.
na dapat po tayo ay nagmamatsyag. It is a lifelong discipline. Pakisabi sa katabi mo, disiplina ang kailangan. Huwag magpuyat sa Netflix at sa kakabrowse ng cellphone. At ang sabi dyan, it is not a choice made once, but a lifelong discipline. Why? Ang sabi sa Philippians 4:4-7, rejoice in the Lord always. No? Gusto na natin itong verse na to. No? Ang sabi dyan, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. This perilous time, this trying time, this hard time, this end of time na dinadanas po natin na andyan po ang mga signs, ang paalala ng Diyos, sa salita po niya, rejoice in the Lord always. Pakisabi sa katabi mo, rejoice in the Lord always, kapatid. Kahit gaano kalaki ang problema mo. Amen? Why? Because let your gentleness be evident to all. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakat, kung ikaw ay nasiko sa laro, kung ikaw ay nalamangan, kung ikaw ay natalo, walang karapatan ng Kristiyano na tanggalin ang gentleness sa buhay natin. Kailangan gentleness ang makikita. Hindi tayo nakikipag-road rage, hindi tayo nakikipagbalyahan, but ang sinasabi po natin, mauna na po kayo. Alam niyo po, ang ganda ng paalala ng LTO, no? Grabe naman. Ang oras na ba? Tagal pa. Ang paalala na ron eh. Nawawalan na ako ng patience, ha? Ne, mabait yan. Talagang nagpapaalala yan. Ang sabi sa LTO, no? Ang ganda ng LTO, no? Correct me, no? Alam ko LTO ang sabi. Sabi sa LTO, kahit na may karapatan ka sa daan, alam mong tama ka, for your safety, ibigay mo yung karapatan mo. Tama? LTO po nagsabi, maging mabait ka. Hindi karapatan ko eh. Naka ko eh. Di ba? Meron pong isang beating the red light. Nakikita mo naman, ang bilis na, unahan ko nga rin eh, naka-green ako eh. Salpukan. LTO po yun. Paano po yung salita ng Diyos? Gentleness should be evident sa ating buhay at all. Amen? So pag may nakita po kayong medyo tumataas yan, sampalin yung medyo. Huwag niyo sampalin. Pag sabihin mo, HB ka na naman. Di ba? Bawal ang HB. Kaya lang nag-HB kasi may baboy ang kinakain eh. The Lord, sabi dyan, the Lord is near. Wow! Ang lapit po pala ng Diyos. Sometimes akala natin malayo. Kasi iba na po yung ating pinagtutuunan. Pero maliwanag po sa salita ng Diyos, the Lord is near. And that's why sa mga panahong ito, do not be anxious about anything, but in every situation, anong sabi dyan? By prayer and petition with thanksgiving. So paano po natin maiiwasan ang mga bagay-bagay na itong mainit na ang mundo? Para po maingatan ang puso natin. Rejoice in the Lord always. Kahit mahirap ang buhay, kapatid. Kahit maraming problema. And again, I say rejoice. And do not be anxious. Instead, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ang problema, present ba natin kay Lord? Lumapit po ba tayo kay Lord? Di ba po? Hindi. Nasuunahin pa natin against si Bombay. Nasuunahin mo pa against si Mayor. Nasuunahin mo against si Congressman. Pag may problemang malupit at malaki, lumuhod ka sa Diyos. Yan ang paalala. And the peace of God, which transcend all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya sa panahon ng kahirapan ngayon, ang kailangan para makamtan mo yung peace, kailangan mong lumapit sa Panginoon, kapatid. Kaya pakisabi sa katabi mo, lapit lang kay Lord. Lapit lang kay Lord. Amen. Next, bilisan po natin, heart, with all guarding, guard your heart, this means, cardia, dito doon galing yung cardio, or cardiac, no? From the word, cardia.
No? The heart is much more than emotion. Ang sinasabi nila, yung heart is more than emotion. Bakit? It is the center of thoughts. No? Desires, decision. Kaya nga, siya yung tinitibok ng puso ko eh. Tugtug, tugtug, tugtug. Di ba po? Hindi, sabi ng puso ko eh, ganito eh. Yung thoughts nanggagaling sa puso, yung desire nanggagaling sa puso, yung desisyon, your worship to the Lord ay galing sa puso mo, kapatid. How did you worship po kanina? Ikaw po ba ay nanonood lang? Pinagmamasdan mo ba yung drummer na pogi ng drummer ah? Di ba? O tinitingnan mo yung lead guitar? Paano ba ako malabit yun ah? Ang galing sa ano? Or you are focusing on Jesus, worshiping the true and living God na nagligtas po sa iyo at nagmahal sa iyo despite sa dami ng kasalanan mo. How you worship the Lord galing sa puso mo, kapatid. Your will at your motibo. Kaya po merong masamang motibo nanggagaling pala sa puso. And how do we guard our heart? Kailangan yung motibo mo, it will please the Lord. Hindi yung para man lamang sa kapwa. Kaya ka pala nandun kasi gusto mo magpasikat. Hindi po ganun ang motibo. Kaya ka nandun kasi gusto mong maglingkod sa Panginoon. Amen? Parang si Tisha gustong maglingkod sa Panginoon. Alam mo, ang bilis lumaki ni Tisha. Isang araw siya na po ay song leader or ano bang nakikita natin kay Tisha? Ang sabi diyan, the heart is the wellspring from which all of life's decision flow. So lahat ng desisyon mo galing pala sa puso. Mabigat po yung salitang heart. Hindi lang siya emosyon. Lahat po ng desisyon mo diyan nang gagaling. That's why you need to guard your heart. What else po? Ang sabi po diyan, for from it are the springs or outgoings of life. Anong ibig sabihin po niyan? Exodoi zoes, outgoings of life. Ibig sabihin, desisyon mo, no, motibo mo, choices mo, di ba po? Yung pag-iisip mo, yan po yan. No, kaya in Luke 6:45, or ito po muna tayo, what flows out of your life is determined by the condition of your heart. Kaya ka po nakaupo dyan, it's because yung condition ng puso mo kaninang umaga, na Lord, kahit umuulan, I want to serve you. I want to honor you. I want to praise you. I want to give you praise, O God. Na kahit umuulan, pupunta po ako ng iglesia. Bakit po? Kasi yun ang sinasabi or kondisyon ng puso mo ngayong umaga. To serve, to honor, to love the living God na nagmahal sa iyo ever since the world began. Kaya po, ito po ang paalala sa atin, no? Sa verse po ng Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. No? And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. So kung ano yung laman ng puso, yun po yung ginagawa, yun po yung sinasabi, yun po yung iniisip. From the mouth speaks what the heart is full of. Kaya minsan kasi bigla, yun ang laman ng puso mo eh. Naipon mo na pala yun. Kaya masasabi mo na lang basta-basta, without thinking anything. Kasi yun ang laman ng puso mo. Kamusta po ang puso nyo ngayon, kapatid? Kamusta ang buhay-buhay, di ba? May ganon. Ngayon, kamusta po ang puso nyo? Ano po ang laman ng puso natin? At nakikita po ng Lord yan. Kaya po, from the mouth speak what the heart is full of. Tingnan nyo yung katabi nyo. Yung kanya bang mga labi ay makikitaan mo ng mabuti? Di ba po? Mariringgan mo ng mabuti? Di ba po? And lastly, ang sabi po dito, no, sa Romans 12:2, this is a common verse, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So during this time na napakahirap, perilous,
End times, andyan ang mga signs. Ang sinasabi dyan, para mag-guard yung puso natin is do not conform to the pattern of this world. Hindi porket trending, isasayaw mo yun. Hawak ko ang bills. Okay lang, hawak ko ang bills. Kasi monthly bills yan. Pero yung sobra-sobra na tayo sa indak na ginagaya na natin ang sayaw ng makamundo, even sa ating pananamit, ito palagi kong stand, no, pagdating po sa tattoo. Ito kasi ang stand ko. Our body, ano po ang body natin? Temple of the Holy Spirit. So bakit mo siya bibigyan ng agony? Bakit mo bibigyan ng sakit yung katawan mo? Sa kada tusok ng karayo, masakit. Kaya lang ang Kristiyano ngayon, kung laman ng puso mo to glorify God, isulat mo. Pasensya na po kayo. Kung may tattoo na po kayo, desisyon nyo po yan. Pero sa akin po, bakit mo dudumihan yung katawan na templo po ng Diyos? At ang sabi po, pag nagpatato, based sa research natin, 1 year, hindi ka makapag-donate ng dugo. Depende sa needle na ginamit sa'yo. And most of the needle, nire-recycle. Sinasanitize lang. So 1 year, you cannot donate blood. What if necessary ang blood mo during that time? And you got the tattoo less than a year. Ikaw lang magdodonate. So paano yun? But thinking your loved one na hindi, kailangan ang dugo ko is available palagi. Just as Jesus, yung dugo niya is available for everyone na hihingi ng tawad at lalapit sa Kanya. So ganun din po tayo. Na anytime sana na may humingi ng tulong, just like the Lord na binigay sa atin yung tulong, the moment na humingi tayo, sana ganun din tayo. Na-gets niyo po yung point? Kung nagpatattoo po kayo, again, it's your choice. Sabi nga po, it's a daily choice. Amen? It's a daily choice. Ano pa po ba? No? Sometimes po, yung nakakalungkot lang eh. Minsan may mga Kristiyano na sobra-sobra. Minsan gusto mo na lang sawayin eh. Kristiyano ka ba? Kasi talagang sobra-sobra po na ang galawan, ang the moves, pang mundo eh. Bilang Kristiyano, no, let's be decent. Pag sinabing decent sa pananamit, pananalita, pagkilos, pag-isip, decente. Amen? Lalo na po sa simbahan. Sa simbahan po, pwede po bang sa TGM, maging decente po tayo sa pananamit? Sana po kahit lumabas po, whether we are in the church or outside, pwede ba tayong, hindi natin sinasabi na balot kayo ng kumot. Magsiswimming ako, nakakumot. Walang ganun. Pero siguro yung merong nagtutupis, di ba po? Baka pwedeng, ewan ko lang, sa inyo po yan ha. It's your decision. Sabi nga natin, it's your daily choice. Kung paano ka nakukonvict at paano nangungusap ang Holy Spirit sa'yo. Amen? Kasi Kristiyano ka na po eh. Dapat ang galawan ng isang Kristiyano ay makapagbibigay kaluguran sa Panginoon. We are not perfect, but we are choosing what is right in the sight of God. So help me, Lord. Amen? Mahirap pong sumunod. Mahirap pong sumunod. Lalo na po kung mamumulati ka at ikaw ang mahuhuli sa pila. Mahirap pong sumunod. Bilisan po natin. Kaya ito po yung atin pong tatandaan at pag-uusapan ngayong umaga. Now, hinimay na po natin how to guard our heart, ano po yung importansya ng ating pong guarding our heart, no? At ito na po ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Things to ponder. Why must we guard our heart? Napag-uusapan na rin natin kanina. Pero bakit ba, Lord, kailangan kong i-guard yung puso ko? Because the heart is the source of our thoughts, desire, decision, worship, will, and motives. Tama? Ito yung sabi kanina. That's why po kung hindi guarded ang aking puso, baka kung ano-ano po ang masabi ko. Baka kung ano-ano pong motibo na lumabas sa akin.
What fills the heart shapes the direction of life. Ano ba ang laman ng puso mo? Yun ang magdedikta sa'yo. Yun ang magtuturo ng landas kung anong tatahakin mo. Desire mo mag-abroad, talagang i-choice mo yun na mag-abroad. Di ba po? Desire mong manatili dito, choice mo yun. But the question is, did we ask God, Lord, what is your will? Let your will be done. Amen? So ano po ang laman ng puso natin? That's why in Matthew 9:4, ang paalala, knowing their thoughts, tingnan niyo po Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Alam din ng Panginoon. Sino ang kausap niya rito? Pharisees. Mga leaders ng church. At sometimes, bakit po gano'n na lang ang salitaan ng mga Pharisees? Because they are in position. They know the law. Kaya yabang-yabangan. At ang tingin nila sa Panginoon, hamak lamang. Karpintero nga lang Kaya lang ang Panginoon, very full of knowledge and wisdom and knows everything. Basang-basa niya po ang laman ng puso. Kaya ang tanong niya, why do you entertain evil thoughts in your heart? Biruin mo, sa loob ng puso, basa ni Lord. Kamusta po, ano po ang laman ng puso natin? What do we entertain right now? Amen? Next point, things to ponder, what threatens our hearts today? No? Number 2, what threatens our hearts today? Ito po ay SSS. Yan. Sino po ang may SSS? Yes. Pensionado na. Si Bossing. May pumasok na ba? Laging ganun ang tanong kay Kuya John. May pumasok na, sir? Yan. SSS. Ano ba ang ibig sabihin ng SSS? No, unang-una po, meron kasing spiritual battle sa buhay natin. Tama? Kaya nga po may choice kay Lord. Compromise pero kailangan ko kasi Lord Give me wisdom, Lord. Give me wisdom. Merong kasalanan. Merong temptation. Merong pride. Yan po ang struggle ng hindi Kristiyano at maging ang Kristiyano. That's why nga, ang daming bakanting upuan Struggle niya yung ulan Ulan pa lang yan What else? Social battle, cultural pressure, and distorted value. Now, even the mga kabataan, distorted na po ang kanilang value. At alam ko po, mga teacher, alam po yan. Bakit po? Tingnan niyo po ang kultura ngayon. Before, kaya pa nating disiplinahin ang mga anak. Sabi nga ng Bible, spare the rod. Anong kasunod? Spoil the child. Hindi niyo na naalala? Ibig sabihin, pag hindi mo pinalo ang batang may kasalanan, mabubulok siya. Diba? Ano bang salitang spoiled? Bulok. Gusto mong mabulok anak mo, wag mong kastiguhin, wag mong turuan, wag mong i-correct. Pabayaan mo lang siya, gusto niya magpuyat, gawin mo. Isang araw, spoiled. At yun po ang nakakalungkot lang sa gobyerno natin na minsan gaya-gaya. Inadapt yata yung sa ibang bansa na meron kasing ganun. Hindi mo na pwedeng pagalitan ng estudyante, tama? Isusumbong ka pa. Kahit sa bahay, bantay bata ka, 163. Di ba? Okay lang yun kung hindi ka bantay bata ako ngayon, pastor, hindi ako makapunta. Kung bantay bata ka kasi pinatawag ka, kasi pinalo mo yung anak mo, dinisiplina mo lang. Yun na po ang kultura po ngayon. What else po? Social battle, fear, mayroon takot, mayroon anxiety, bitterness, and distraction. Ang dami na pong distraction. Kasama po dyan ang social media. Distracted ang mga anak sa pag-aaral because of this Roblox. Meron pang Gorblox ba yon yung nabalita? Gorblox, di ba? Gorbox, yun daw po ang dahilan kung bakit ang mga estudyante ay namaril. Because of that. Because sa larong yan, meron pong mga matatanda dyan ng mga kasali noon na sila po ay hinihikayat na gawin ito. At ang mga batang ito ay mai-injection na ng pride, ng galit, ng anger. Kaya po nangyari yung mga sunod-sunod sa ating mga kabataan.
John 16:33. Ano po ang sabi? John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. Kaya sinasabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, in this world you will have troubles. Sino may troubles or trials, problems, taas ang kamay? Pag wala nun, hindi normal. Marami po tayong problema, tama? But take heart, sabi ng Panginoong Jesus. Bakit? I have overcome the world. At sinasabi ng Panginoon, problema mo lang yan. Napag-usapan nga namin kagabi sa men's, no? Ang ganda ng usapan kagabi sa men's. Pambihira yung problema ko pala, kapiranggot lang. Meron palang mas malaki pang problema. Kapiranggot lang pala yung problema ko. Yung isa hindi makadinig, walang makita, walang madinig, hindi makapagsalita. Autistic pa. Pero ikaw, napakaliit na problema. Ang laki ng problema mo. Di ba po? Ang sinasabi ng Panginoon na pagtagumpayan ko yan, anak. Lumuhod ka lang. Ask ka ng help from God. He loves you. Ang sabi, He will never leave you nor forsake you. Ang problema, tayo po ang hindi po umaalala sa Diyos. He wants us to abide in Him so that we will be fruitful. Kaya lang po, gusto nating tagpasin natin ang sarili natin sa pagkakapit sa Panginoong Hesus because our desires, ang gusto po natin, mahirap sumunod sa Panginoong Hesus eh. Marami po tayong bibitawan. At sometimes, yun po ang dahilan kung bakit ang laman ng puso natin ay kung ano-ano na lang. Next po, paki-click. Ayan. How do we guard our hearts? No? We use the word guard. Ang sabi po dito, no? How do we guard our heart? God's word, read it daily. Sino pong nagbasa ng Bible within this week? O within this week na lang. Nagbasa ng Bible. Yon, praise the Lord, ha? Yung iba, hindi. Last month? Last month, kapatid? Last week? Last year? Kasi last week na lang. Sabihin na lang natin, nagbasa ka lang Wednesday. Pasok ka pa rin. Kasi within the week. Hindi ka nagtaas. Last month? Huli mong basa? Or last year? Kapatid, how do we guard our heart? Read the Word of God. Ito yung magpoprotect sa'yo. Ito yung magtuturo ng tamang daan natin. What else? Utter prayer and rely on the Holy Spirit. Sino po ulit ang nagdasal last week? Last week na lang ulit. Ayan, may tumaas. Yung iba hindi nagdasal. Daily. And rely on the Holy Spirit. Sometimes ayaw mo magdasal, hindi ko alam ano ipagdadasal ko eh. Pray to the Holy Spirit na turuan kanyang magdasal at ang tamang dasal lamang ang ilalabas mo sa iyong mga bibig, tama? Siya po ang nag-guide sa atin. That's why nga si Moses, sabi niya, utal-utal siya, pero tinulungan siya ng Lord. Nagpadala ng kanyang kasama. So kung nahirapan tayong magdasal, pray to the Holy Spirit, Lord, teach me how to pray. Teach me the right words to say, Lord, to utter. Not wrong motives, but love, joy, peace. Di ba po? Ask for discernment about what influences us. Lord, okay ba to? Okay ba to, Lord? Mukha namang magandang kitaan dito, Lord eh. Minsan lang, isang taya lang. Paldo. Di ba? Sabi nila, papaldo daw, isang taya lang, Lord. Pambihira, na-addict. Yung dating kotse, naging motor, naging bike. Sabay naging basurero na, di ba? Yung last na pinanood natin dyan. Meme lang yun, pero totoo. Pwede mangyari sa buhay natin. Because of one taya na pinain sa'yo ng dyablo. Na-scatter ang buhay mo. Naging squatter. Remain accountable within a thriving Christian community. Remain accountable, kapatid. Accountable tayo sa lahat ng kilos natin.
And look for a Christian community na nagda-thrive. Hindi yung pababayaan ka, hindi yung, sige, magwalwal ka dyan. Pag kinorek po tayo, praise the Lord, kinorek tayo. Hindi tayo para magtampo. Because we are aiming for accountability. Thriving Christian community to honor the Lord in our lives. Kaya tayo po yun. Amen? Praise the Lord po. What else? Depend on Christ by keeping Him in view of your life. Wala po tayong ibang didependahan talaga, kundi si Kristo. O sabi sa katabi mo, si Kristo lamang ang iyong kailangan. Diba may kanta yun? Si Kristo lamang. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito yung muntik mawala kanina, but praise the Lord. Nakita ko yung susi. Kung hindi, ewan ko lang. Against such, there is no law. Pag ito po yung ginagawa natin, there is no law, then the Holy Spirit produces Christ-like character within believers. That's why po, we ask for the Holy Spirit. Na always guide us, Holy Spirit, teach us. Nasa atin na siya eh. The moment nung tinanggap natin ang Panginoon, we have the Holy Spirit. Ang tanong, kinakausap ba natin? Pinakikinggan ba natin? Do we listen to the Holy Spirit? At pag tayo ay nakinig sa Kanya, one day po, we have that Christ-like character. At yun po ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. No? Kahit dahan-dahan po, little by little. Ang sabi po dyan. Kaya po in Hebrews 12:2, very common, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa ibang translation, fix your eyes on Jesus, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ngayon po, ang Panginoong Jesucristo is sitting at the right hand of the throne of God. He has all the authority. He is the mediator between God at sa atin. That's why po, we need the Lord Jesus Christ sa buhay natin. Fix our eyes on Jesus. Personal reflection, a guarded heart empowers you to stand firm in times of uncertainty. Kung ang puso natin ay guarded, kahit po mahirap ang buhay, it will bibigyan tayo ng certainty. No? To stand firm, what else? Respond with wisdom instead of reacting in impulse. Tingnan nyo po. Pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ka ng di pagkakaunawaan, hindi po para mag-react. No? Respond with wisdom. Pag meron ganun, Lord, ano po ba yung gusto nyong ituro muna sa akin? Hindi yung Lord, kasi siya eh. Hindi, baka may tinuturo si Lord sa atin. Tanungin muna natin yung sarili natin. That's why we are talking about our heart today, because ang pagbabago ng bansa, ng pamilya nyo, manggagaling sa bawat individual. Kasi ang kaligtasan din, individual. Next po, choose truth over noise of misinformation. Marami pong kinakalat na misinformation. Alamin po muna natin ang katotohanan. At ang katotohanan, mas matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Basa-basa din ng Bible. Hindi pag may time. Daily. Amen? Hindi pag may time, ha? Extend forgiveness rather than harboring resentment. Magpatawad. Baka yung katabi mo, kaaway mo. Patawarin mo na yan. Pinapatawad na kita. Pengin pera. Asawa pala eh. No? Asawa, hindi na nag-iintriga. Di ba? O ulit. Pinapatawad na kita sa ginawa mo kagabi. Pengin pera. What else? Bilisan natin. Withstand the pull of daily temptation. Marami pong tukso, pero kaya nating lampasan yan. Di ba sabi nga po, wala namang binibigay na problema ang Lord na hindi nating kayang takasan. Pero minsan nadadapa po talaga, wala tayong magagawa. Pero ang mahalaga po ay babangon. Hindi yung magmamayabang ka pa. Nadapa ako, oh. Kala mo No, pwede bang pakitulungan akong tumayo? Nadapa ako eh. Amen? What else?
display the character of Christ under pressure, kapatid. Kahit mahirap ang buhay, Christ-like character. Love, joy, peace, kindness, gentleness, self-control, long-suffering. Lahat po yan, fruit of the Spirit. Kaya po ang challenge sa atin ngayong umaga, James 3:11, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Sa buhay natin na mga Kristiyano, kapatid, hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Choose what is holy in the sight of God. Choose what that will make God happy. Choose something that will honor God. Kaya po malinaw po dito, hindi pwedeng sa isang stream lalabas fresh water tapos maalat. Kaya po, we cannot live a pure life if the source of our desires remain untamed. Pag sinabing untamed, parang yan ay mga wild po. Hindi pwedeng ang buhay ng Kristiyano wild. Dapat we are sober-minded. Sober po. We are decent po. Hindi po tayo wild dito. Hindi po tayo dito undomesticated, no? Unrestrained, no? Di ba po? Nakakalungkot to pagka ito yung untamed, para kang wild dog. Ang Kristiyano hindi wild dog. Tayo po ay mga, ano tayo? Tupa. Ang tupa po maamo. Hindi po yan nagwawala Ang Kristiyano hindi magwawala kailanman. Conclusion po, a changed life always begin with a guarded heart. So let's guard our heart. Para gusto nating magbago, let's guard our heart po. We aren't called to just get by in a chaotic world. Hindi lang para, okay, makalipas tayo, makadaan tayo, no? We are called to stand firm. And lastly, dito pa tayo magtatapos, as we let Christ shape who we are in the inside, ang Diyos po ang nagbabago sa atin. No, wala tayong kakayanang magbago. That's why we will ask the Holy Spirit, help me. Mahirap pong mag-change, but Holy Spirit, help me. Everything that flows out of our lives will naturally reflect what? His truth. Ano ba yung katotohanan? Yun lang yung sasabihin natin. No, what else? Wisdom from the Lord. At higit sa lahat, the love. Tama? Kaya nga sinasabi ng Biblia, bali wala yung pagbibigay mo, paggawa mo ng mabuti, kung wala namang love. Kasi ang ang politiko po, kayang magtulong din. Pero wala po nito. Bakit? Saan ba galing yung perang tinulong? Di ba sa maleta? Oh. Galing sa love, kaya ka tumulong. Amen? Pwede ba tayong tumayo? As we close na rin po. Hallelujah. Pwede po bang sabayan natin ang kanta pong ito? Habang mahirap ang buhay, kapatid, meron pong pag-asa sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, God. You see our heart, Lord. Ano man ang laman nito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Every moment I'm awake, Lord, have your way. Yes, Lord, let your will be done, Panginoon. Let your will be done in heaven and on earth, Lord God, in our lives, in my family, in TGM Dasma, Panginoon. Let your will be done. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We glorify your name, Lord God. We honor you. Hallelujah. Lord, wala kaming may pagmamalaki. It's all because of you. It's all because of you, Lord. Hallelujah. Lord, kita mo ang laman ng puso ng mga anak mo today, this morning. Hallelujah. We would love to give our heart to you, Lord. Hallelujah. 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 Yes, God. Hallelujah.
higit sa lahat po ng gustong maingatan ang puso niya ngayong umaga. Mahirap ang buhay, dami problema. But can we raise those hands po? Na maingatan ng Diyos, no, ang ating mga puso hanggang sa muli niyang pagbabalik. Let's pray po. Panginoon, pwede po ba kayong sumabay? Panginoon, ngayong umaga, nakikita mo ang laman ng puso namin, Lord. Lord, mahirap ang buhay. Lord, maraming problema. But nawa, Panginoon, ang puso naming ito, ang puso kong ito, maingatan ko, Panginoon, hanggang sa muli niyong pagbalik, Lord. Makita niyo po na ako ay tapat na naglilingkod sa inyo. Lord, maaring ako ay madapa, tulungan mo akong bumangong muli. At tulungan mo ako, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan at ayon sa iyong kalooban. So help me, God. Panginoon, salamat po sa inyong mga salitang aming napakinggan ngayon. Isang paalala, Lord, sa aming mga puso bilang mga anak nyo. Ingatan ito, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon. We love you, Lord. We honor you. We glorify you in this place. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God. Ayan po. Do we have an announcement?